Hello guys, good morning. Huwag niyo nang pansinin yung mukha ko kasi hindi naman natin kailangan mag-ayos eh. Okay na yan. So guys, gusto ko lang mag-share, no? Yeah. Gusto ko lang i-share yung mga napagdaanan ko sa buhay. So ganito kasi yun. Dati nawawalan talaga ako ng pag-asa. Yung parang feeling ko na ganito na lang ba talaga? Lagi na lang naghihirap. Andun lahat eh. Yung financial, lalong-lalo na pag wala ka talagang stable na financial sa buhay, talagang yung utak mo parang hindi gumagana. O aminin natin yun kasi hindi ko alam bakit sa lahat ng problema ng tao, pera eh. Nakakalimutan na natin yung mga bagay na dapat pala nating ipagpasalamat kaysa pera. Ngayon nare-realize ko habang tumatanda ako, kung wala kang faith sa sarili, kung hindi ka positive sa buhay, kung ano yung nasa isip mo, yun din pala ang mangyayari sa buhay mo. Kasi dati lagi akong yung parang yung drain na drain, yung ganun. Yung parang iniisip mo lagi na hirap, lalo kang maghihirap. Ganun pala yun. Pero kung kahit alam mong hirap ka na, pero pipilitin mo maging positive. Oo, mahirap maging think positive, lalo't ando na yung mga struggle mo na sabay-sabay na. Ang hirap sabihin na positive, think positive. Pero yun pala talaga ang kailangan. Positive lagi. Ganun lang yun. Kasi kung ano yung nasa isip mo, mangyayari yun eh. Kaya ganito, sabi ko dati, kapag abroad lang ako, ayos na. Sabi ko sa isip ko, parang imposible, pero pipilitin ko kahit anong mangyari. Yun halang sa araw-araw akong nasa parang tulala na nga lagi sa trabaho kasi gusto ko nga talagang mag-abroad para makatulong sa pamilya, para sa sarili in the future, ganyan. So ito na nga, nandito na nga, hindi ako tumigil, parang yun nga, positive lang talaga lagi. Tapos kahit alam mo yung mga bagay na kahit wala pa pero sinasabi mo na magkakaroon ka, mangyayari. Napatunayan ko talaga yun. So sa ngayon, nandito na nga tayo. Ito yung pangarap ko. So natupad na. Hindi siya madali kasi pag nandito ka na, parang may panahon talaga na ang hirap, parang magiging questionable minsan na bakit ganun? Bakit sila ang bilis nilang makakuha, ang bilis nilang maabot yung pangarap nila. Pero hindi natin alam na marami din pala silang mga pagsubok na pinagdaanan. So, parang hindi lahat ng mga nagtatagumpay ay hindi dumaan sa paghihirap, hindi dumaan sa mga proseso. Kagaya nito, parang iniisip lang nila na ang bilis, ganun, ang bilis makarating ng abroad. Pero napatunayan ko napakahirap. Sobrang daming hirap na parang gusto mo nang sumuko, lalo na pag wala kang ganito. Hindi mo alam mo saan ka lalapit. Kaya ngayon nandito na ako. May mga nagsasabi sa akin na ganito, kailangan, hanggat meron ako. Hindi masamang madamot eh. Pero kailangan mo rin magtira sa sarili kasi pagdating ng panahon, wala ka rin namang maasahan sa kanila, kundi sarili mo. Kung magbigay man, tama lang, hindi yung lubos-lubos. Tapos, laging isipin ang sarili pagdating ng panahon. Hindi lahat kasi ng panahon malakas ka. Hindi lahat ng panahon papabor sa'yo. Hindi lahat ng panahon
na kung anong meron ka ay magstay sa'yo. Kaya, lagi talaga dapat handa. Hindi dapat laging kampante. Kasi, tsaka laging magpapasalamat talaga sa araw-araw. Yun din ang yun ang the best way talaga para mas magaan yung pang-araw-araw natin. Laging magpapasalamat sa Diyos na malakas tayo, walang sakit, na magagawa natin lahat yun. Kasi aanhin mo ang yaman, aanhin mo lahat ng bagay. Kung hindi naman maganda yung pangangatawan, maapektuhan talaga lahat pag yung katawan mo na ang mag-breakdown. Wala lahat yan. Mabilis mawala lahat yan. Lalo't hindi mo pinapahalagan kasi ang puhunan natin katawan. Madaling sabihin pero hindi maiwasan yan. Kahit sobrang ingat mo na nagkakasakit ka pa din. Kaya sa mga kapwa ko, laban lang talaga sa mga OFW. Huwag papabayaan ng sarili. Laging isipin paano yung kinabukasan natin, the future, na uwi tayong buo sa pamilya natin. Makakasama pa natin sila. Diba? So, yun lang. Yun lang ang ma-share ko sa ngayon. Thank you guys.